So yung ating unang pag-uusapan, mga kababayan, ay patungkol nga dito kay Marcoleta. Naku po mga kababayan. Ano pong nangyari kay Marcoleta? Mga kababayan, si Marcoleta po ay umiiyak. Umiiyak, galit na galit, gustong mangagat. Parang gusto niya yan sabunutan yung sarili niya mga kababayan kasi nga sabi niya sa Meta at sa mga fact checker, no, yung mga fact checker, yung mga nagche-check ng mga fake news ba o hindi. Mga kababayan, sinisisi niya po itong mga fact checker na kung bakit ang bagal daw ng kilos at ang bagal daw ng trabaho na ipa-take down itong mga page sa Facebook na nagpapakalat ng fake news laban sa kanya. Ayun, Honorio, Miguel Love, shoutout po. And kay Ma'am Josephine Prieto, Vilma Sorilla, hello po. So, ito mga kababayan, no, para sa akin, bago ko i-play yung video na umangal si Marcoleta, isa lang ang masasabi ko. Kahit ako, Senator Marcoleta, biktima din ako niyan. Alam niyo yung sinasabing trolls? Nako, kung nakita niyo si Argo Bingot, si Argo Bingot, ipakita ko sa inyo dito, kung ilang pangalan ni Argo Bingot paulit-ulit na nag-comment dito sa ating channel. Tapos, ilang beses ako nag-block sa kanya. Naku po, mga kababayan, matindi po. Grabe, kapag DDS, mga kababayan, naku, dyan nyo makikita, mga kababayan, na grabe po. Grabe ang mga, ano dyan, no, itong sa, wait lang hanapin ko dito Ito makikita nyo yung mga binablock ko dito sa sa ating live. Ang dami kong na-block dito, lalo yan si Argo Bingot. Nako. Grabe yan, mga kababayan. Asaan na ba yon? Advanced settings, monetization. Hindi ko makita dito kung saan dito yung makikita yung mga naka-block. No, naka-block na pangalan. Ito kasi ako, number 1, biktima ako dyan, mga kababayan, sa mga napakaraming napakaraming comment, no, na ito pakita ko sa inyo mga kababayan. Ayan, kita nyo si Argo Bingot, ilang account yan ni Argo Bingot, mga kababayan, si Argo Bingot, puro Argo Bingot yan, putang inang Argo Bingot na yan, Kita nyo, ilang account ni Argo Bingot yan? Lahat ng mukha ni Argo Bingot. Ilang account yang ginagamit niya? Paiba-iba. Ganyan po ang mga DDS. Ganyan ang mga DDS. Kita nyo, kung ilang account ni Argo Bingot yan? Dito sa ating YouTube live na nagko-comment siya. Kaya ngayon, DDS sobrang kulit paulit-ulit, di pangkaraniwan. Kaya nga, kita nyo mga kababayan, bilangin nyo kung ilang Argo Bingot yan. Ilang Google account yan. Kita ninyo mga kababayan, ilang Google account yan. Yung nakita nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nandito pa si Sir Michael Villarin. Na-block ko din pala, napindot ko. Ayan, kita nyo mga kababayan. Ayan puro Argo Bingot yan. Kaya kung makita mo dito, Senator Marcoleta, huwag ka na pong magtaka. Yan si Argo Bingot, DDS yan. Kaya kung bibilangin mo dito, si Argo Bingot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ayan, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 yan, mga kababayan. Ka-Google account yung gamit ni Argo Bingot. Tapos ngayon, sasabihin ni Marcoleta, bakit daw ang bagal ng Meta gumalaw? Ang bagal daw ng Meta mag-take down ng channel. Ako nga dito, blinak ko sa live ko. Wala pang 3 seconds, may another account Diba? Kaya Senator Marcoleta, wag mong sisihin ang Meta. Wag mong sisihin ang fact checkers. Sisihin mo yung mga bumoto sa MDDS. Kasi yan yung mga fake news. Ito mga kababayan, ipapanood ko sa inyo na mismong si Marcoleta umiiyak. Galit na galit. Gustong manakit. Ito po mga kababayan pakinggan ninyo.
Pangatlo po, Mm. ayan po, pinaabutan po ako di umano ni dating Pangulong Duterte ng Red Horse. Alam naman po ninyong peki ito eh. Oh. Hindi rin po nyo pinacheck ito. Kami na naman po ang gagawa ng paraan ito. Natural. Pangatlo po, Mm. ayan po, pinaabutan po ako di umano ni dating Pangulong Duterte ng Red Horse. Mm. Alam naman po ninyong peki ito eh. Mm. Hindi rin po nyo pinacheck ito. Kami na naman po ang gagawa ng paraan ito. Alam mo, sa totoo lang, Senator Marcoleta, hindi ko alam kung ito bang mga fact checker ay sinasahuran ba ito ng gobyerno para bantayan ang pagiging fake news. Pagkakalam ko parang wala naman yata. 'Di ba? Oh. So ngayon mga kababayan, dito umaaray si Marcoleta. Kasi bakit? Pati siya, ito po, pakinggan ninyo mga kababayan. Pare-parehong peke. Itong pangalawa naman, sinabi ko raw na Noche Buena, walang kwenta. Wala po ako sinasabing ganon. Ni Noche, wala po ako sinabi. Ni Buena, wala ako sinabi. Bakit po sila nagkalat ng ganito? Hindi po importante sa inyo to. Pangatlo po, ayan po, pinaabutan po ako di umano ni dating Pangulong Duterte ng Red Horse. Alam naman po ninyong peki ito eh. Hindi rin po nyo pinacheck ito. Kami na naman po ang gagawa ng paraan ito. Pangatlo, ay pangapat po, ito nga. Nabigla raw po ako, natanggal na pala ako sa Senado, hindi ko pa alam. Madam Fact Checker, lahat po ng ito hindi totoo eh. So, ito pong dalawang natitira, kami na naman po ang gagawa ng paraan para lang ma-take down ito. Yung dalawa kasi na-take down na namin. Pero kami lang po ang gumawa. Di po ba kawawa naman kami? Sige po, Miss Ellen. Yung ginawa nyo. So, Hindi ko po sinasabi sa inyo, Mr. Chair, kung tama ang ginawa ko o hindi. Kinukwento ko po sapagkat kailangan po namin gawin para hindi ma-mislead ang tao. Kaya lang nagpapatulong po kami sa inyo na sana kahit wala kaming gawin, merong mga opisina gagawa ng mga ganito para sa ating lahat. Para sa kapakanan ng buong mamamayang Pilipinas. Ito po yung problema eh. Miss Gemma Mendoza. hello. Kapag alam nyo mga kababayan, kapag sila ginagago, awang-awa sila, paawa effect. Pero kapag si PBBM, kung ano-anong muka nilalagay, alam nyo sa totoo lang, politician po kayo, public figure po kayo. Kung ano man ang lumalabas dyan ng mga mukha ninyo, minsan nga ginagawang Superman eh. Minsan nga ginagawa kayong sangre, di ba? Minsan nga ginagawa kayong si Danaya, si Amihan, di ba? Minsan nga magugulat ka, nasa Mars ka na eh. Minsan nakakasama mo si Adolf Hitler, minsan kasama mo si Isaac Newton, nag-invento, nag-discover, di ba? Minsan kasama mo pa nga si Magellan, di ba? Mga ano kayo, public figure kayo, mga politician kayo, huwag kayong mga balat sibuyas. Ngayon, ganito yan. Sa totoo lang, Senator Marcoleta, katabi mo si Robin. Paaprubahan ninyo yung batas ni Robin, kasi si Robin gumawa ng batas yan na na anti-fake news. Alam ko may batas yan si Robin. In example pa nga niya dyan, si Yussi Clear Castro may kausap daw na trolls. Alam mo sa totoo lang, Senator Marcoleta, ito ipakita ko sa'yo. Kasi umaaray ka, di ba? Kasi biktima ka ng fake news. Ito, meron ako ipakita sa'yo, Senator Marcoleta. Ito, tignan mo. Sino ang nag-post, di ba DDS? Na-ambush ka daw. Tignan mo, Marcoleta, inambush. Ayan Yan ay fake news po yan, na inambush daw si Marcoleta. Basahin ko yung post ni Lero de la Serna. Ito Lahat gagawin ng mga kawatan dahil tinik sa landas nila ang isang Senator Marcoleta. Sukdulang pumatay sila ng taong kumakalaban sa kanila. Tignan mo. DDS yan. Pinapakalat. Inambush daw si Marcoleta. Kita mo? Sino ba mag-aambos kay Marcoleta? Hindi naman nakatira sa liblib na lugar yan. Diba? Ayan DDS, Lero de la Serna. Ngayon, pagbibintangan ninyo kung sino-sinong mga ganun-ganun, isisisi mo sa meta. Actually, Senator Marcoleta, hindi po ikaw ang may ganyan lang. Ako nga, naghamon lang ako. Pag hindi nakauwi si Digong, magilit ako sa liig.
Tapos hanggang ngayon hindi nakauwi si Digong. Alam niyo ang sabi ng mga DDS, ba't hindi ka pa nagilit? Ha? Di ba? Oh, di ba ang hamon ko? Pag hindi, o pag nakauwi si Digong, katapusan this year, katapusan ng taong to, magigilit ako sa liig. Hindi nakauwi. Oh, kasi tinanggihan yung interim release. Ngayon, mga kababayan, ang sabi sa akin ng mga DDS, bakit hindi ka pa nagilit? Putang ina nga, di ba? Kung gaano ba naman kabobo yung mga yan. Tsaka, Senator Marcoleta, kausapin mo yung mga kaibigan mong politisyan, may mga trolls yan. Si Jackma, kausapin mo si Jackma. Si Bato, kausapin mo. Oh, kahit si Robin, may intel yan. Kausapin mo. Di ba? Halos naman kayo lahat, may mga intelligence kayo eh. Ikaw nga, napatik down, di ba? Kakasabi niya lang. O kami na naman ang gagawa nito. No, yung dalawa kasi, napatik down namin. Yung isa, hindi pa. So, kawawa naman kami. Di ba? May mga kakayahan kayo na magpatik down ng ano. So, ibig sabihin, kayo yung may mga trolls. Di ba? Oh, biruin mo, kaya mong magpatik down ng Facebook account. So, means to say, meron kang trolls. O, di ba lumabas mismo sa bunganga ni Marcoleta? Oh. Kasi, how comes na makapagpa-take down ka ng isang Facebook page kung wala kang trolls? Eto na, mga kababayan. Mismo sa bunganga ni Marcoleta, siya mismo may trolls. Bakit? Paano mo nagawang ipa-take down ang dalawang Facebook page kung wala kang trolls? Ito mga kababayan. Alam nyo, ganito yan, Senator Marcoleta. Meron tawag dito, meron nag-discuss niyan. Paano ka makapagpa-take down ng Facebook? Ito. Ayan. Paano magpa-take down ng Facebook? Trolls. Ayan mga kababayan. Hiniling sa Facebook na alisin ang mga page, account at groups. Tingnan nyo ito, pinadiscover ako sa Facebook. Nagsimula ito sa isang post ko sa Barangay Ugong, drainage na matagal nang hindi napapagawa, inauguration. Nagtaka ako, ba't ako nagalit yung mga tao? Hindi pala totoo mga tao yun, mga troll pala. Tingnan natin yung mga profile. Pati si Vico Soto. Isa-isa niya. At nakita niya may pagkakapare-pareho yung mga nag-angry reacts at nagkaka-reacts. Ito po, iba-ibang mga post. Pare-pareho yung mga content. Ito, medyo mas obvious. Ito sa multi-purpose, sa may bunga. Ito, pare-pareho yung mga content ng mga profile. At ito yung mas mabigat pa doon. Yung mga profile na yan, sila mismo nakalink sa mga bilihan ng mga troll, ng mga fake accounts. Diba? Ng mga, ano ba tawag dito? Ng mga fake engagement. Sa Facebook, ito na po, may resibo po tayo. Ang tanong, sino kaya gumagawa nito? Pero hindi naman ito surprise. Mga kasama, mga kapwa ko Pasigenyo, alam naman natin na may mga taong handang magsinungaling, handang manloko, para makuha ang gusto nila. Kaya kailangan ko po ng tulong ninyo. Ipakita po natin na hindi na uubra ang luma, maduming estilo ng politika sa lungsod ng Pasig. Alam niyo mga kababayan, ganito yan, sa madaling salita. Kapag kasi mayroong page na hindi gusto ng mga DDS, simple lang, paano i-take down yan? Mass report. Kapag ka i-mass report yan for almost 1,000 ka account, halimbawa, si Vice Ganda, katulad kay Vice Ganda, kung naalala ninyo si Rendon Labador, di ba? Yung binira ni Rendon si Vice Ganda, anong ginawa ni Vice? Nagsalita lang siya, baka naman, pakitulungan nyo ako, i-mass report nyo si Rendon. Ubos. Wala agad. Alam nyo, sa totoo lang, nasa followers yan eh. Nasa influence mo yan. Kung ang mga basher mo, or ang mga supporter mo, tutulungan ka niyan, block agad yung Facebook page niyan. Mga kababayan, mass report ang tawag dyan. So, sa madaling salita, mga kababayan, ganun talaga ang mangyari. Si Liam at Ethan. Hello?
So, ako si RJ Liema. Ngayon, magpa-perform tayo paano tayo nang-trace ng Gami account. Alright? So, bale, may isang phone tayo dito. Presentation to, ito yung victim. I-trace natin to kung paano natin siya matitrace. So, bale, meron tayong tools dito. Alright? So, bale, isend natin yung link dito sa kanya. Ano ba? Trolls. Ayan. Sa totoo lang. Hindi ko magamit ang picture at pangalan ko sa Facebook. But for information lang guys, pati po ang phone contacts natin ay monitored na din po ni Meta. Diba? At kahit i-delete nyo pa po yan sa phone ninyo, ay naka-record na po yan sa Facebook. Kaya, So maraming kumakalat. Ayan po, oh. Ayan. Kita nyo? Yan yung mga trolls. Lahat ng cellphone yan, nakakonect sa isang machine. Isang pindot mo yan, 1 million views agad. 1 million dislike, 1 million react, 1 million report. Yan po ang troll. Ha? Yan po ang patunay. Ha? Ngayon mga kababayan, sino nga ba yung kayang gumawa ng ganyan? Alam nyo na. China. Oh, sino po ba ang malapit sa China? 'Di ba? Alam mo sa totoo lang, Senator Marcoleta, kung meron mang fake news na lumabas sa'yo, sisihin mo yung mga DDS. Biruin nyo ha. Tignan ninyo. Ultimo yung porn star, si Alexis. Ha? Yung porn star na babae, yung pokpok sa Amerika, yung sikat, yung mga pinapanood ng manyak at ginadyakulan. Nilagay nila isa daw ICC prosecutor daw, kinasuhan daw ng Russia. Paano nagiging ICC prosecutor si Alexis Texas? Iisang porn star yun. 'Di ba? At saka napatunayan natin yan kung gaano kadaming trolls ang mga DDS. Bakit hindi nyo subukang i-check ang ICC page? Kung paano nila i-comment doon kangaroo court, kangaroo court. Tinatawag nilang kangaroo court ang ICC. Alangan man mga DDS at kakamping ang magsabi, ang mga loyalista at kakamping ang magsabi na kangaroo court. Bakit hindi nyo subukan, mga kababayan? Panuorin. Na halos pinuno nila. Puro record, kangaroo court, kangaroo court. Diba? Tignan niyo, ICC. Ayan, page. Ayan, napuno. Ayan, kangaroo court daw. Kangaroo court. Tignan niyo mga kababayan. Kaya Senator Marcoleta, wag ka na magtaka. Yung former president ba ay willing? At the beginning, I was called from the bank. I wouldn't say the name now. If I could mention the Philippines, what's interesting is, so there's a former Filipino president whose name is Duterte. And here's what's interesting. So I heard all these people, yes, the International Criminal Court is going after Duterte for his drug, apparently he went after the drug cartels or something, killed a lot of innocent people. Terrible thing. Okay. But my first, my first thought was, there ain't no way in the hell they're going to go after this guy for killing innocent people. I don't know if you've been paying attention to Palestine and Syria, but that's not something that, at the top of their priority list for injustice, right? Diba? And then I started reading. Duterte's been complaining in the Philippines, saying they're just setting us up to be a proxy against China. We've got to push back. He's been pushed like his daughter or sister or someone. So he's kind of as a former leader, he's like a strong part of this growing coalition that's saying they're setting us up to be a proxy against China, and we're going to get blasted to pieces, and we don't want that to happen, and we don't want to be the next Ukraine. What do you know? Diba? Tignan ninyo. Mga kababayan, nagrereklamo ultimo yung mga political analyst sa ibang bansa. Kasi noong tinatrial si Digong, nagugulat sila doon sa comment section ng ICC Live, puro kangaroo court, kangaroo court. Kaya isa yan sa kadahilanan na si Digong ay hindi makakalabas at hindi makakauwi.
dahil sa maling paniniwala ng kanyang mga suporter. Bakit? Wala na ngang alam, mga bobo na nga, kung ano yung nabasa nila at napasok sa isipan, yun na yung kanilang paninindigan. Katulad niyan, merong isang DDS na matino at may utak. Sabi niya, nag-usap-usap, naalala niyo yung lalaki, lumabas doon galing sa korte, sa hearing. Si President Duterte hindi po makalabas kasi nga ang iniisip ng ICC prosecutors na ma-impluwensya siya. Ngayon, biglang lumabas yung babae, nagsisigaw-sigaw. Kapalit yan kasi, mukhang pera ang ICC. Ayan, kasi trilyon ang binayad ni Marcos Jr. bangag magnanakaw. Anong sabi nung isang DDS na medyo may utak? Sabi niya, yan, isa yan sa kadahilanan kung bakit si Tatay Digong hindi makauwi dahil sa mga ganyan na mga kasamahan natin. Dapat iwasan natin yan. Kasi yan ang nakita ng mga ICC prosecutors na si Digong or si Tatay Digong ma-impluwensya. Kasi ang akala ng ICC prosecutors kung ano yung iutos ni Digong ay ginagawa natin. Kaya ang akala nila si Digong ma-influence. Kaya isa sa rason na hindi pinalaya si Digong. Diba? Kaya Senator Marcoleta, wag ka na magtaka. Tumingin ka na lang sa paligid mo at mga supporters mo. Yan ang mga nagpi-fake news sa'yo. Diba? Biruin mo nga, may lumalabas, inambush ka. Tapos, ang sabi ng mga nagko-comment, tignan mo, hindi kaya ni Bangag. Sino ba yung tinatawag nilang Bangag? Alam naman si Digong ang tinawag lang Bangag. Diba? Isa yan sa rason. Mga kababayan. Kita niyo, tignan niyo. It's internet. DDS, nagwala sa dahig. Kita ninyo mga kababayan, yan yung rason. You know? In this country. This is old. Matter what if what is the defense, how would they defend our defense? Mga kababa. Hindi raw alam ni dating Executive Secretary Salvador Medellea kung nasaan na si dating Ano ba kaya pagka-presidente? Natanawa na siya, tanawa na siya, gusto mo yung buhat. Kaya mga tao na nagili. Ako, kami, sumala sa giwan namin. We worship during the morning, we worship during the nights. Diba? We are second day Adventist, masama di sa mo. Sinisisi nila si PBBM sa pagkakulong ni Digong. Alam niyo, sa totoo lang, kapag ang presidente hindi sumunod sa batas, sasabihin ninyo, overpower. Diba? Kapag ang presidente sumunod sa batas, sasabihin ninyo, lumabag. Mga DDS, isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Kung halimbawa ako, may warrant dumating sa akin, sasabihin nyo kaya, wag akong hulihin? Sige nga. Mga DDS, tanungin ko kayo. Kung sakali may dumating na warrant sa akin, sasabihin nyo kaya, wag ako hulihin? Malamang sabihin nyo, hulihin kasi hindi ako pabor sa inyo. Diba? Pero kung pabor ako sa inyo, putang ina, dudumugin nyo. Diba? Si PBBM sumunod lang sa utos. Warrant yan eh. Ano bang gagawin kapag may warrant? Pupunitin mo? Tatadyakan mo yung manghuhuli? Di pati ikaw hulihin nun. Diba? Yan ang mahirap sa inyo eh. Isa lang ang sasabihin ko. Maraming abogado dyan na mga DDS. Bakit hindi nyo kayang i-advise yung mga DDS na supporter na katulad ninyo? Diba? Diba mga abogado kayo, bakit nyo hinahayaang sabihin kinidnap si Digong? Bakit hindi nyo i-educate? Kaya isa nga sa rason na katulad kay Marcoleta na nabiktima ng fake news. Kasi bakit? Hindi nyo ini-educate. Minamanipulate nyo at dinadagdagan nyo pa. Hindi nyo ba yun nasabi sa kanila? Ang daming abogado dyan na mga DDS. Alam ninyo na ang nangyari kay Digong ay hindi kidnapping.
Saan kayo nakakita ng kidnap na nabibisita ng anak at nakatelevize buong mundo at binabasahan ng warrant? Bakit nyo tinutolerate na ipakalat, di ba, ng mga bobong DDS? Abogado kayo, ang dami yung abogado dyan. Di ba? Bakit hindi nyo ina-advise? Nandyan si Vic Rodriguez, nandyan si Trixie Cruz Angeles, nandyan si Tupacio. Bakit hindi nyo i-correction yan na hindi kinidnap si Digong? Paano kung si Marcos may warrant? Galing sa ICC. Sasabihin nyo rin ba na kinidnap si Marcos? Kaya tignan nyo, pati si Marcoleta na biktima ng fake news, hindi nyo rin tinutulungan. May mga kanya-kanya kayong agenda. Kaya nga sa totoo lang, hindi kayo nakaka-survive sa isang problema. Kasi bakit? Instead na magkaisa kayo, magtulungan kayo, magturuan kayo, kung merong mali, turuan nyo ng tama. Pero wala eh. Kanya-kanya kayong agenda, kanya-kanya kayong pasipsip, kanya-kanya kayong lipad. Si Harry Roque, abogado yan. Alam ni Harry Roque, si Sara, abogado yan. Alam ni Sara kung ano ang process ng kidnapping at may warrant. Ako nga, hindi ako abogado, alam ko eh. Saan ka nakakita ng kinidnap tapos may Miranda rights? Binasahan pa. Di ba? Yan ang problema sa inyo. Napakadami nyo yung abogado, mga DDS. Hindi nyo man lang kinoreksyon. Hinayaan nyo lang na mag-spread ang kasinungalingan at ka-fake newsan na kinidnap si Digong. Si Marcoleta, abogado yan. Bakit hindi yan ikinorek ni Marcoleta? Araw-araw naman siya halos nakikita dyan sa hearing sa Senado. Hindi man lang niya in-announce, correction lang po sa mga supporter ni Pangulong Duterte. Ang nangyari po kay Pangulong Duterte, hinuli po siya sa pamamagitan ng warrant of arrest. Hindi po siya kinidnap. Wala pang 5 seconds yun, no? Hindi nyo ba makorreksyon yan? Bakit hinahayaan yung i-manipulate? Bakit hinahayaan yung ituloy-tuloy yan? Tapos ang isisi ninyo, kidnap si Marcos. Eh kung pinakidnap pala ni Marcos, ba't hindi nyo kasuhan? Imbes na subuin ninyo, ngayon nung kayo na biktima, tsaka kayo ngangalngal at maninisi pa kayo. Sisihin nyo pa ang Meta, sisihin nyo pa ang Rappler, sisihin nyo pa ang Vera Files. Na bakit napakatagal umaksyon, kayo pa ang gumalaw. Diba? Eh kayo nga mismo, tinutulirit nyo eh. Andyan si Panelo. Hindi ba kayang i-explain yan? Kung anong kaibahan ng kidnapping sa may warrant? Huwag naman kayo sanang, baka mas may utak pa ako sa inyo. Hindi ako nakapagtapos, hindi ako abogado, pero alam ko yung kidnap. Alam ko yung may warrant. Di ba? Nakakahiya kayo bilang mga abogado. Para kayong mga iti-iti. Alam nyo, iti-iti, yung nag-aaral 75 rang yung grade, yung pasang-awang grado, government grade 75. Alam nyo yon? Yung sa 1,000 bar examiner, pang 1,000 ka. Pati ba naman si Meta, sisihin nyo pa? Hindi trabaho ni Meta yan. Kasi hindi naman kayo kilala ni Meta. Putragis na yan. Diba? Imbes na i-correct ninyo yung sinabi ni Sara na kinidnap at ng mga Duterte na kinidnap si Duterte, hinahayaan ninyo na magalit ang taong bayan at mapaniwala sila na kinidnap. Saan kayo nakakita ng kidnapping na gusto pang isama ang asawa? Pero ang asawa ayaw sumama kay walang passport. Saan ka nakakita ng kidnapping na sinamahan ni Mirjaldia na may abogado? Saan ka nakakita ng kidnapping na may police escort na sumama? Sige nga. Paki-explain mga DDS. Alam ko namang hindi kayo bungol. Yeah? Alam kong hindi kayo bulag. Alam kong bobo kayo. Diba? Saan kayo nakakitang kinidnap may kasamang abogado? Kinidnap may kasamang police escort?
Kinidnap may kasamang doktor. Sige nga. Apakadaming lawyer dyan ng DDS. Hindi nyo man lang na-correction yan. Nakakahiya po kayo. Dapat sa inyo pinagdidisbar kayo eh. Di ba? Dapat sa inyo pinagdidisbar kayo. Anong saysay ng pagiging lawyer ninyo? Kung alam nyong mali, tinutulirit ninyo. Hinahayaan yung ikalat na kinidnap si Digong. Tapos ngayon si Marcoleta, na biktima sa fake news, ang sisihin si Meta. What the heck? Di ba? Tapos ngayon, mangangal-ngal siya doon, magmamakaawa siya. Bakit hindi to inaksyonan agad? Bakit kailangan pa kami ang mag-take down? Sisihin nyo yung mga DDS. Yan lang naman ang mahirap dyan eh. Mahilig silang gumawa. Tignan ninyo, ilang buwan si Digong ginawaan nila ng content. Na si Digong daw ay nakalaya na. Ultimo nga si Yussi Claire Castro, ginawaan pang content na nagsorry na daw sa mga Duterte. May napanood ako kanina. Pinost nung, ano ba yung Bunny ba yun? Bunny vlog ba yun? Yung baklang vlogger ng DDS, yung Vani, pati ako ilang beses ako kinontent. Tapos, pinotol yung sinasabi na tinira ko daw si BBM. My God! Di ba? Kasi ang mga DDS, maraming vlogger dyan sa TikTok na nag-a-upload ng mga reels. Maraming DDS ngayon na kumikita sa reels. Alam nyo, nagnanakaw ng mga video tapos inire-upload nila sa mga Facebook page nila. Tignan nyo, ako, ang dami kong video, milyon-milyon ang views, pero hindi ko alam na kinuha na pala nila. Ang dami ko, sa Facebook. Napakarami kong lumalabas dyan ng mga pinagsasabi ko dito sa YouTube. Mas maraming views, milyon-milyon views, daan-daan libo. Pinagkakitaan yung video ko na putol. Di ba? Kita nyo yan? Napakadami. Diyos ko naman. Tapos ngayon, sisihin yung Meta. Hindi po kayo ang prioritize ni Meta. Ilang bilyong tao po ang hawak ni Meta. Yeah? Bakit kailangan si Meta pa? Kasalanan nyo yan. Kasi kahit kayo nga mismo, tinutulirit nyo eh. Diba? Lagi kong naririnig, kinidnap si Digong. Napakadami pong abogado dyan na mga DDS. Mga DDS lawyer. Hindi nyo man lang na-correction yan. Saan po kayo nakakita ng kinidnap na binasahan ng Miranda rights? May kasamang abogado, may kasamang police escort, may kasamang bodyguard, may kasamang doktor, hinatid sa kulungan, sa dahig. Yan ba yung kinidnap? Saan ka nakakita ng kinidnap na nakatelevize buong mundo? Nandun ang GMA, ABS-CBN, TV5, Net25, SMNI. Nandun lahat sila. Nakatelevize nung kinulong si Digong. Saan kayo nakakita ng kinidnap na ganon? Sige nga. Tapos kayo ngayon na biktima ng fake news? Mga ngal-ngal kayo? Sisihin nyo yung mga supporter ninyo. Napakadaming dyan. Not a very good day in the Hague. Yung sun at all. I was wishing for sunshine. Pero mga kaibigan mag-ingat po tayo. Ang dami-dami fake news dito sa Dahig. No? I heard from one of the supporters that Attorney Harry Roque was giving away 10 lechons in the other venue provided the Duterte supporters. Naalala nyo ba yung viral na bangayan ni na Harry Roque at ilang DDS vloggers sa Dahig? Well, ngayon daw ay nag-aaway na naman sila dahil sa 10 lechon. Nakakatawa, di ba? They're always beefing about food. Gutom ba lagi o talagang dead hungry lang lagi? That I failed big time? I asked for the name of the hospital. Up to now, they have not given us the name of the hospital. Asan kayo nakakita na kinidnap si Digong tapos nagsalita si Medial Dia? Ayan So we took the position that they could have been brought here directly. And we are told that there is no
Diba? Ay, Diyos ko. Kaya tingnan nyo, pati si Marcoleta umaaray na biktima ng fake news. Kamakailan lang kumakalat, inambush daw, tapos pinagbintangan si Marcos bangag. Tingnan mo si Sas Rugandos. Oh, si PBBM daw, wala daw kasing manakaw na kickback dun sa tulay, inangkin na lang daw yung tulay. Sabi ni Sas yan. Kita ninyo? Kaya sisihin ninyo yung mga DDS. Kasi ang mga DDS, ang hilig po gumawa ng mga fake news yan, lalo na yung mga video ni Digong na luma, na bumaba sa eroplano, tapos sinalubong ng tao. Ang sabi agad sa pakalat sa Facebook, yes, nakauwi na si Tatay Digong. Yes, salamat sa Lord. Sa wakas, nakauwi na. Tapos magugulat ka pagkagabi, andun pa sa ICC. Hindi inaprubahan, ni-reject ang interim release. Diba? Ang daming ganyan. Sa totoo lang, ang daming ganyan, mga pakalat na fake news. Diyos ko. Si Marcoleta na biktima, ayan, nagngangal-ngal. Sisihin mo, yung mga supporter mong DDS. Yeah? Kahit nga naman si Marcoleta, fake news din. Yeah? Bakit? Bakit ko nasabi? Kita mo, tumakbo siyang senador noong 2025 midterm election noong May. Pag ako nanalo bilang senador, yung 2,000 konsumo sa kuryente pababa, gawin nating libre. Nangyari? Fake, di ba? Di ba? Anong nangyari? Yung 2,000 pesos, kuryente pababa, natupad? Punyemas.